May mga bagay sa mundong ito na handa mong ibigay ang lahat, ang buong buhay ko. Bilang isang ina, at ngayon bilang isang lola, ay umiikot sa isang salita lamang. Sakripisyo. Hindi ako nagmula sa yaman. Ang tanging pamana sa akin ng aking mga magulang ay ang 2 kamay na marunong magbanat ng buto at isang pusong marunong magmahal nang walang hinihintay na kapalit. Ibinigay ko ang lahat para sa aking mga anak. Nagtrabaho ako bilang kasambahay sa loob ng 43 taon sa mga mansyon sa Makati. Nakita ng mga kamay kong ito ang paglipas ng panahon sa paglilinis ng mga sahig na hindi ko kailanman matitirhan at sa pag-aalaga ng mga batang hindi sa akin. Ginawa ko ang lahat ng iyon para sa kinabukasan nila, para sa kanila, at ang naging korona ng lahat ng sakripisyo ko ay ang aking nag-iisang apo. Ang aking si Sofia, siya ang ilaw ng aking katandaan. Mula pagkabata, sa maliit naming bahay sa Quezon City, ang pinakamasarap na bahagi ng manok ay laging sa kanya. Ang kaunting ipon ko ay inilalaan ko para sa kanyang pag-aaral. Dahil sa pagmamahal ko sa kanya, tiniis ko ang pananakit ng likod at pagod ng katawan. Ang buong akala ko, ang paglaki niya bilang isang matalino, mabait at magandang dalaga, iyon na ang sukli sa lahat ng paghihirap ko. Nang makilala niya si Marco Imperial, isang binatang mula sa isang pamilyang kilala sa buong Maynila. Sino ba naman ako para tumutol? Nakita ko ang kislap sa mga mata ng aking apo. Nakita ko ang pag-asa, ang buong akala ko. Iyon na ang katuparan ng lahat ng pangarap ko para sa kanya. Isang buhay na mas maginhawa, isang buhay na malayo sa hirap na dinanas ko. Ibinigay namin ang aming tiwala, ang aming basbas, ang aming pinakamahalagang yaman, ang aming Sofia. Pero nagkamali ako. Isang malaking pagkakamali. Dahil ang pag-ibig, na akala ko'y paraiso, ay isa palang patibong. Isang umaga, sa paradahan ng isang magarbong yacht club sa Manila Bay, doon ko natagpuan ang aking apo, ang aking Sofia, ang aking korona, nakahandusay sa tabi ng kanyang sasakyan, na parang basag na manika. Ang mahaba niyang buhok, basang-basa sa sarili niyang dugo, ang kanyang braso, pilipit sa paraang hindi kayang tiisin ng aking mga mata. Ang malamig na hanging amihan ay tila humihiwa sa aking balat, pero wala akong naramdaman. Ang tanging nakikita ko ay ang bunga ng lahat ng sakripisyo ko ngayon ay inaagaw na ng kamatayan. Tinawag akong pabigat. Hindi, mas malala pa. Tinawag nilang hindi kauri ang aming pamilya. Mababang klase ng lahi. Iyan ang tingin nila sa amin. At ang aking apo, ang aking mabait na apo, ay isang pagkakamali na kailangan nilang itama. Ang lalaking pinagkatiwalaan namin, ang lalaking dapat sana'y mag-aalaga sa kanya, siya pala ang berdugo, walang utang na loob. Iyan ang salitang paulit-ulit na tumatakbo sa isip ko, habang yakap-yakap ko ang kanyang malamig na katawan. Bago siya tuluyang nawalan ng malay, may ibinulong siya. Isang pangalan na sumunog sa aking kaluluwa. Si Marco, ang kanyang asawa. Sa mga sandaling iyon, gumuho ang mundo ko. Sumigaw ako, humingi ng tulong hanggang sa mamaos ang aking lalamunan. Ngunit habang papalapit ang tunog ng ambulansya, may nagbago sa loob ko. Ang luhang pumapatak sa aking mga mata ay biglang natuyo. Ang takot sa aking dibdib ay napalitan ng isang bagay na mas matigas pa sa bakal. Isang bagay na matagal ko nang itinago. Dahil hindi nila alam. Ang pamilyang Imperial. Ang mga mayayamang akala nila ay hawak nila ang mundo. Mayroon silang isang malaking pagkakamali. Ang mga kasambahay. Ang mga taong hindi nila pinapansin habang sila'y nag-uusap ng kanilang mga maduduming transaksyon. Kami ang nakakakita ng lahat. Kami ang nakakarinig ng lahat. At ang pinakamahalaga, kami ang nakakaalala. Tahimik lang ako sa mga taon na naglilingkod ako sa kanila. Tahimik lang din ang aking ina na nauna sa akin sa pagsisilbi sa pamilyang iyon. Ngunit ang aming pananahimik ay hindi tanda ng pagsang-ayon. Ito ay pag-iipon. Pag-iipon ng mga resibo na kanilang itinatapon. Pag-iipon ng mga pangalan na kanilang ibinubulong.
Pag-iipon ng mga kasalanan na akala nila ay nalibing na sa limot. May alas ako laban sa kanila. Isang alas na itinago sa loob ng 50 taon, naghihintay ng tamang pagkakataon. Akala nila, dahil sa kanilang pera, sa kanilang kapangyarihan, kaya na nilang tapakan ang aking pamilya at itapon na parang basura. Akala nila, ang buhay ng aking apo ay kasing halaga lang ng isang pagkakamali sa kanilang mga papeles. Pero may isang batas na hindi nabibili ng pera. Ito ang batas ng karma. At sa pagkakataong ito, ang karma ay may pangalan, Elenita Reyes. Huli na ang lahat para sa kanilang pagsisisi. Darating ang araw, luluhod sila sa aking harapan. Hindi para humingi ng tawad, kundi para magbayad. Dahil ngayon, singilan na, kayo, mga kababayan. Naranasan niyo na bang maapi? O makita ang isang mahal sa buhay na sinaktan ng mga taong akala nyo ay mapagkakatiwalaan? Kwentuhan nyo ako sa comments sa ibaba. Ibahagi ninyo ang inyong mga saloobin. At huwag kalimutang i-type saan kayo nanonood. Kung naranasan mo nang maramdamang dayuhan ka sa sarili mong tahanan, o kung naniniwala ka na ang hustisya ay para sa lahat mayaman man o mahirap, i-like at i-share mo ang video na ito at mag-subscribe. Dahil sisiguraduhin ko, sa susunod na kabanata, makikita ninyo kung paano bumagsak ang isang imperyo dahil sa mga lihim na nakatago sa isang lumang baul. Sa loob ng ospital, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng makinang sumusubaybay sa tibok ng puso ng aking apo. Bawat beep ay isang panalangin, isang pakiusap na huwag siyang bibitaw. Lumipad mula Cebu ang aking anak na si Isabel. Ang ina ni Sofia, magkayakap kami sa labas ng ICU. Ang aming mga luha ay nagsasama. Ngunit sa likod ng aming pighati, nagsisimula ng umusbong ang galit. Ang mga pulis ay dumating. Kinuha ang aking salaysay, ang mga huling salita na ibinulong sa akin ni Sofia. Si Marco, ngunit ang pangalan na iyon, na dapat sana'y maging susi sa hustisya, ay tila naging isang pader na hindi kayang gibain. Sa loob lamang ng 6 na oras, dumating si Marco Imperial. Hindi siya nag-iisa. Kasama niya ang 2 abogado na nakasuot ng mga damit na mas mahal pa yata sa bahay namin. Hindi sila nagpakita ng anumang emosyon. Walang bakas ng pag-aalala para sa asawang nasa bingit ng kamatayan. Ang kanilang mga mukha ay parang mga maskarang walang buhay. Nakita ko siya mula sa salamin ng waiting area. Si Marco, ang lalaking minsan kong itinuring na parang sarili kong apo. Nakatayo doon, perpekto ang ayos ng buhok, makintab ang sapatos, at may mamahaling relos sa kanyang pulso. Tumingin siya sa direksyon namin, ngunit ang kanyang mga mata ay walang laman. Parang tumitingin siya sa isang bagay na walang halaga, isang abala lamang sa kanyang perpektong buhay. Iyon ang unang pagkakataon na naramdaman ko ang tunay na kapangyarihan ng mga imperial. Hindi ito basta pera. Ito ay isang uri ng kapangyarihan na kayang bumaluktot sa katotohanan, kayang gawing invisible ang mga taong tulad namin. Sinubukan naming kausapin siya, pero hinarang kami ng mga abogado. Sila na ang sumagot sa lahat ng tanong ng pulis. May alibi daw si Marco. Isang business dinner sa Alabang kasama ang mga importanteng tao. Mga testigong kayang bilhin. Naramdaman ko ang paghina ng loob ng mga investigador. Paano mo lalabanan ang isang pamilyang ang pangalan ay nakaukit sa mga gusali ng ospital, sa mga pakpak ng mga aklatan? Ang pamilyang Imperial ay hindi lang mayaman, sila ang nagpapatakbo ng lungsod. Sa mga sandaling iyon, alam ko na ang hustisya sa pamamagitan ng karaniwang paraan ay isang panaginip lamang. Umuwi ako sa bahay na pasan-pasan ang bigat ng mundo. Si Isabel ay naiwan sa ospital, umaasang magkakaroon ng himala. Ngunit ako, nagsisimula ng mag-isip. Sa aming maliit na bahay sa Quezon City, sa gitna ng katahimikan ng gabi, bigla kong naalala ang mga kuwento ng aking inay. Mga kuwentong ibinubulong niya sa akin noong bata pa ako. Mga kuwento tungkol sa mga pamilyang pinagsilbihan niya. At ang pinakamadalas niyang ikuwento ay ang pamilyang Imperial. Tandaan mo, Elenita, sabi niya noon, ang mga taong akala mo'y hindi nakikinig,
Sila ang pinakamaraming nalalaman. Bigla akong napabangon. Isang alaala ang pumasok sa aking isip. Isang lumang baul na kahoy. Ang baul na daladala ng inay mula sa probinsya. Hindi ko iyon pinapansin. Nakatambak lang sa atik ng bahay ng aking kapatid na si Teresita. Ngunit ngayon, ang baul na iyon ay tila kumikinang sa aking isipan. Kinabukasan, hindi ako nag-atubili. Nagpunta ako sa bahay ni Tessie. Nadatnan ko siyang nag-aalaga ng kanyang mga halaman. Ang mga kamay ay may lupa. Nang makita niya ang aking mukha, alam na niya agad na may mabigat akong daladala. Narinig ko ang nangyari kay Sofia, sabi niya. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Tessie, sabi ko, kailangan ko ng tulong mo. Naaalala mo ba ang baul ni inay? Natigilan siya. Ang kanyang mga mata ay biglang lumalim. Alam niya kung ano ang tinutukoy ko. Elenita, alam mo ang sabi ni inay. Ang mga laman niyan, mamamatay kasama natin. Maliban na lang kung wala na tayong ibang pagpipilian, Tessie, putol ko sa kanya. Ngayon na ang panahon na iyon. Magkasama kaming umakyat sa mainit at maalikabok na atik. Sa isang sulok, sa ilalim ng mga lumang gamit, nandoon ito, ang baul. Binuksan namin ito at ang amoy ng lumang papel at mga alaala ay sumalubong sa amin. Sa loob, maingat na nakabalot sa tela, naroon ang 15 kwaderno, mga journal, ang lihim na sandata ng aking ina, ang testamento ng kanyang 40 taong paninilbihan, at pagmamasid. Dinala namin ang mga journal sa kusina ni Tessie. Isa-isa kong binuklat ang mga pahina. Ang sulat kamay ni inay, malinis at organisado, ay tila muling bumubuhay sa kanya sa aking harapan. Hindi lamang ito basta tala-arawan ng kanyang araw-araw na gawain. Ito ay isang detalyadong record ng mga krimen, isang ledger ng mga kasalanan ng pamilyang imperial. Nagsimula ang tala noong 1962, noong nagsimulang magtrabaho si inay para kay Don Teodoro Imperial, ang lolo ni Marco, ang nagtayo ng kanilang imperyo. Sa mga unang pahina, inilarawan ni inay ang karangyaan ng mansyon. Ngunit habang lumilipas ang mga taon, ang kanyang mga isinulat ay nagiging mas madilim. Nabanggit niya ang mga pag-uusap na kanyang narinig habang naglilinis. Mga usapan tungkol sa pagbili ng mga politiko, pag-areglo ng mga kaso, at pagpapatahimik sa mga kalaban sa negosyo. Hindi lang niya isinulat ang mga kwento, nag-ipon siya ng ebidensya. May isang entry noong 1971. Isang lalaking nagngangalang James Whitmore, kasosyo ni Teodoro, ang biglang namatay sa isang aksidente sa pamamangka. Ngunit ilang linggo bago iyon, isinulat ni inay na narinig niyang nagtatalo ang dalawa. Sumisigaw si Whitmore na isisiwalat niya ang pandaraya sa accounting ng kumpanya. Kasama ng entry na iyon ay isang maliit na papel. Isang resibo na kinuha ni inay mula sa basurahan ni Teodoro. Isang resibo para sa malaking halaga ng cash withdrawal na may petsang isang araw bago ang aksidente. May isa pang kuwento. Isang babaeng sekretarya na nagngangalang Catherine. Maganda raw ito at matalino. Ngunit nagbuntis siya at sinabing si Teodoro ang ama. Bigla na lang siyang nawala, itinapon. Isinulat ni inay kung paano niya nakita si Teodoro, na nag-abot ng makapal na sobre sa dalawang lalaking mukhang siga. Pagkatapos noon, hindi na muling nakita si Catherine at kasama ng kuwentong iyon ay isang maliit na larawan. Isang litratong palihim na kinuha ni inay mula sa malayo. Si Teodoro, kasama ang dalawang lalaki, at sa likod nila, isang kotse na walang plaka. Habang binabasa ko ang mga ito, nanlamig ang aking buong katawan. Hindi ito mga tsismis. Ito ay isang sistematikong pagpapakita ng kasamaan. Ang pamilyang imperial ay hindi lang basta mayaman at makapangyarihan. Sila ay isang sindikato, isang organisadong krimen na nagtatago sa likod ng kanilang apelyido. At ang pinaka-nakakakilabot sa lahat ay ang mga huling bahagi ng journal. Noong mga panahong malapit nang mamatay si Teodoro, isinulat ni inay na madalas na niyang kasama ang kanyang anak na si Ricardo, ang ama ni Marco. Si Ricardo, na nooy isang binatilyo pa lamang, ay tahimik na nakikinig sa mga transaksyon ng kanyang ama. Natututo, sinasanay, isinulat ni inay.
ang batang si Ricardo. Mayroon siyang mga mata ng kanyang ama. Malamig at walang awa. Siya ang magpapatuloy ng lahat ng ito. At doon ko naintindihan, ang nangyari kay Sofia ay hindi isang biglaang pagsiklab ng galit. Ito ay isang business decision. Isang desisyon ng pamilya. Nakita nila si Sofia, ang aking apo, hindi bilang isang asawa o manugang, kundi bilang isang banta sa kanilang yaman at pangalan. Isang mababang uri ng lahi na kailangang alisin bago pa ito makasira sa kanilang perpektong linya ng dugo. Naalala ko ang sinabi sa akin ni Sofia 6 na buwan bago ang kasal tungkol sa isang prenuptial agreement na pinipilit ipapirma ni Ricardo. Lola, sabi niya noon, pakiramdam ko, para akong binibili. Para bang sinasabi nila na hindi ako karapat-dapat. If we MC, noon, sinabi ko sa kanya na normal lang iyon sa mga mayayamang pamilya. Ngayon, alam ko na ang totoo. Hindi nila pinoprotektahan ang kanilang pera. Tinatanggal nila ang mga problema. Hawak-hawak ang mga journal. Naramdaman ko ang bigat ng 40 taon ng pananahimik ng aking ina. Ngayon, ang bigat na iyon ay nasa aking mga balikat na. Hindi na ito tungkol lang kay Sofia. Ito ay tungkol sa lahat ng biktima ng mga imperial. At ako ang may hawak ng kanilang hustisya. Habang ako ay abala sa pagbabasa ng mga journal, si Sofia naman ay dahan-dahang gumagaling sa ospital. Pinayagan na siyang umuwi. Ngunit sa halip na umuwi sa Cebu kasama ang kanyang ina, nagpumilit siyang bumalik sa bahay nila ni Marco. Asawa ko siya, Lola. Sabi niya sa akin sa telepono, ang boses ay mahina pa. Mahal ako ni Marco. Hindi ko na matandaan ang sinabi ko. Nagdedeliryo lang ako noon. Nadurog ang puso ko. Ang trauma ay hindi lamang sumira sa kanyang katawan, kundi pati na rin sa kanyang isipan. O baka naman, takot lang talaga siya. Takot na harapin ang katotohanan na ang lalaking pinakasalan niya ay isang halimaw. Ngunit isang Martes, lahat ay nagbago. Tumawag si Sofia, umiiyak. Lola, pwede po ba kayong pumunta dito? Nasa trabaho si Marco. Kailangan ko po ng kausap. Agad akong nagpunta sa kanilang modernong bahay sa Forbes Park. Isang bahay na gawa sa salamin at bakal. Malamig at walang buhay, tulad ng pamilyang nagmamay-ari nito. Nakita ko si Sofia na nakaupo sa kusina. Ang kanyang braso ay nakakast pa, at ang mga pasa sa kanyang mukha ay nag-iiba na ng kulay. Lola, sabi niya, ang mga mata ay puno ng takot. May mga naaalala na po ako, mga pira-piraso. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Ano ang naaalala mo, apo? At doon, nagsimula siyang magkuwento. Ang mga piraso ng alaala ay dahan-dahang nabubuo. Naalala niya ang isang tawag mula kay Marco noong gabing iyon. Sinabi raw ni Marco na gusto siyang kausapin ng ama nito, si Ricardo, tungkol sa isang mahalagang bagay. Pinapunta siya sa marina dahil pribado daw. Pagdating ko doon, Lola, humihikbi niyang sabi, naghihintay si Marco at kasama niya ang papa niya. Si Ricardo, ayon kay Sofia, si Ricardo ang unang nagsalita, malamig at direkta. Sinabi raw nito na nagkamali sila sa pagpayag na pakasalan ni Marco ang isang tulad niya. Nag-research daw sila at nalaman ang tungkol sa trabaho ko bilang kasambahay ang mga pinagdaanan ng pamilya namin. Ang sabi niya, napahinto si Sofia, nanginginig. Ang sabi niya, mababang uri daw tayo ng lahi. Isang pagkakamali na kailangan nilang itama. Nag-init ang ulo ko. Ang mga salitang iyon, parang lason na kumakalat sa aking ugat. At si Marco? Tanong ko. Anong ginawa niya? Wala po, Lola, sagot ni Sofia. Ang boses ay basag na. Nakatayo lang siya doon habang sinasabi ng papa niya ang lahat ng iyon. Pagkatapos, inalok daw siya ni Ricardo ng pera, 10 milyong piso, isang malaking halaga, kapalit ng kanyang paglaho. Pipirma siya ng mga dokumento na nagsasabing ang kasal ay isang pagkakamali at hindi na muling lalapit sa pamilyang imperial. Anong sinabi mo? Tanong ko. Sinabi ko po sa kanila na magsama sila. Na kung gusto ni Marco ng diborsyo, dapat siyang kumilos na parang lalaki at sabihin iyon sa akin. Pagkatapos, tumalikod na po ako para bumalik sa kotse ko.
Hinawakan niya ang likod ng kanyang ulo. At doon, may naramdaman akong tumama sa akin. Isang malakas na palo. Bumagsak po ako. At bago ako mawalan ng malay, narinig ko ang papa niya na nagsabi kay Marco. Tumingin si Sofia sa akin. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. Ang sabi po niya, tapusin mo na yan. Gawin mong mukhang aksidente. Yinakap ko ang aking apo. Ang katotohanan. Mas masakit pa ito kaysa sa anumang kasinungalingan. Sinabi mo na ba ito sa mga pulis? Tanong ko. Sinubukan ko po, Lola. Pero sabi nila, salita ko lang laban sa salita nila. Sinasabi na ng abogado ni Marco na gawa-gawa ko lang daw ang lahat dahil sa tama ko sa ulo. At si Ricardo, Lola, hawak niya ang lahat. Ang hepe ng pulis, kagolf niya, ang piskalya, tumatanggap ng donasyon mula sa kumpanya niya. Ito na iyon. Ang pader na una kong naramdaman sa ospital, ngunit ngayon, mayroon na akong pambasag. Makinig ka sa akin, Sofia, mariin kong sabi. Kailangan mong magtiwala sa akin. Umalis ka dito. Pumunta ka sa mama mo sa Cebu. Ngayon din. Sa tulong ng kanyang ina at sa takot na bumabalot sa kanya, pumayag si Sofia habang siya ay nag-iimpake. Ako naman ay nagsimulang gumawa ng mga tawag. Ang unang tawag ay sa isang babaeng matagal ko nang hindi nakakausap, isang abogado. Ang pangalan niya ay Fatima David. At alam kong siya ang tamang tao na makikinig. Si Attorney Fatima David ay hindi ordinaryong abogado. Lumaki rin siya sa hirap. Ang kanyang misyon sa buhay ay ipaglaban ang mga taong tulad namin, mga taong walang boses, laban sa mga makapangyarihan. Sa telepono, ikinuwento ko sa kanya ang lahat. Mula sa nangyari kay Sofia, hanggang sa mga lihim na nakasulat sa journal ng aking ina, nakinig siya ng walang putol. Nang matapos ako, may katahimikan sa kabilang linya. At pagkatapos, nagsalita siya. Ginang Reyes. Sabi niya, ang boses ay kalmado ngunit may bigat. Ang hawak ninyo ay hindi lang ebidensya para sa isang kaso. Ito ay isang bomba. Isang bomba na kayang magpabagsak sa isang buong dinastiya. Kinagabihan, nagkita kami. Ako, si Tessie, at si Attorney David. Sa maliit na kusina ng kapatid ko, inilatag namin ang mga journal para kaming mga general na nagpaplano ng isang digmaan. Si Attorney David ay namangha sa detalye ng mga isinulat ni Inay. Kinuhaan niya ng litrato ang bawat pahina, gumawa ng mga timeline at ikinumpara ang mga tala sa mga lumang balita sa dyaryo. Ang inyong ina, sabi niya, habang nakatingin sa akin ng may paghanga, ay hindi lang isang kasambahay. Siya ay isang investigador. Isang chronicler ng krimen. Ang hawak natin dito ay sapat na para sa isang RICO case. Ano po ang RICO? Tanong ni Tessie. Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act. Paliwanag niya. Isang batas na ginagamit para buwagin ang mga sindikato. Kung mapapatunayan natin na ang pamilyang Imperial ay kumikilos bilang isang criminal enterprise sa loob ng maraming taon, mula sa lolo hanggang sa apo, hindi lang si Marco ang babagsak. Lahat sila, pero may problema. Ang ganitong kaso ay aabutin ng taon. At sa mga panahong iyon, si Sofia ay nasa panganib. Alam na ni Marco na bumabalik na ang kanyang alaala. May mas mabilis na paraan, sabi ni Attorney David. Pagkatapos ng ilang sandaling pag-iisip, at doon niya ipinaliwanag ang kanyang plano. Hindi namin kailangang manalo sa korte. Ang kailangan lang namin ay ipakita sa kanila na kaya naming manalo. Ginamit niya ang kanyang mga koneksyon. Ipinakita niya ang ilang piraso ng ebidensya sa isang kaibigan niya sa National Bureau of Investigation o NBI. Nagkataon na matagal na palang minamanmanan ng NBI ang kumpanya ni Ricardo para sa posibleng securities fraud, ngunit wala silang sapat na ebidensya para umusad. Ang mga journal ni Inay ang naging pundasyon. Ang testimonya ni Sofia ang naging mitsa. Biglang naging interesado ang NBI. Napaka-interesado. Ang plano ay simple ngunit mapanganib. Magpapatawag ang NBI ng isang pagpupulong. Hindi ito aresto, isang paanyaya lamang para mag-usap. Sa pagpupulong na iyon, ilalatag nila ang lahat ng baraha sa mesa.
Ipapakita nila kina Ricardo at Marco ang lawak ng kanilang kaalaman, ang lalim ng hukay na kanilang kinalalagyan. Hindi natin sila kailangang idemanda para sa mga krimen ng kanilang ama, sabi ni Attorney David. Gagamitin natin ang mga krimen na iyon bilang alas, bilang leverage, para pilitin silang umamin sa kasalanan nila ngayon. Ang alok ay magiging malinaw. Si Marco ay aamin sa kasong attempted murder at makukulong ng matagal. Si Ricardo ay makikipagtulungan sa investigasyon ng NBI sa kanyang kumpanya. Kapalit nito, mananatiling selyado ang mga journal ni Inay. Ang reputasyon ng kanilang pamilya, bagamat masisira, ay hindi tuluyang madudurog. It was a deal with the devil, in a way. Hindi ito perpektong hustisya. Ngunit ito ang pinakamabilis na paraan para masigurong ligtas si Sofia at mapanagot si Marco. Tinanong ako ni Attorney David kung handa ako. Inihanda niya ako sa posibleng ganti ng mga imperial. Tiningnan ko ang litrato ni Sofia sa aking pitaka. Ang kanyang ngiti bago ang lahat ng ito. Naalala ko ang mga salita ni Ricardo, mababang uri ng lahi. Tumingin ako kay Attorney David. Let them try, sabi ko sa Ingles, dahil walang katumbas na salita sa Tagalog ang bigat ng aking nararamdaman. Hayaan ninyo silang subukan. Handa na ako. Handa na kaming lahat. Ang digmaan ay magsisimula na. Kalimang bahagi. Ang pagtitipon ng mga hukbo. Musika. Seryoso. May himig ng pagpaplano at pag-asa. Ang mga sumunod na araw ay tila isang bagyo ng paghahanda. Ang aming maliit na alyansa, ako, si Tessie, at si Attorney David, ay kumikilos ng may determinasyon. Ang kusina ni Tessie ay naging aming war room. Ang mesa, na dati puno ng pagkain, ngayon ay puno ng mga kopya ng mga pahina mula sa journal, mga legal na dokumento, at mga tasa ng kape na nagpapanatili sa aming gising. Si Attorney David ay isang henyo sa kanyang larangan. Bawat detalye mula sa journal ni Inay ay kanyang sinuri at ikinonekta sa mga public records. Ang mga pangalan ng mga politikong binanggit ni Inay na tumanggap ng suhol at inihambing niya sa mga listahan ng mga opisyal noong mga panahong iyon. Ang mga kumpanyang binanggit na sa pilitang binili, hinanap niya ang mga record ng kanilang pagkalugi. Dahan-dahan, ang mga kwento sa journal ay nagkakaroon ng laman ng mga ebidensyang kayang tumayo sa anumang korte. Habang kami ay naghahanda, si Sofia naman ay ligtas na nakarating sa Cebu sa pangangalaga ng kanyang ina. Araw-araw kaming nag-uusap sa telepono. Ikinuwento ko sa kanya ang tungkol sa mga journal, ang tungkol sa aming plano. Sa una, natakot siya. Ang ideya na kalabanin ang buong pamilyang imperial ay tila isang misyon na imposible. Ngunit habang ipinapaliwanag ko ang mga kasamaang ginawa nila, hindi lang sa kanya, kundi sa napakaraming iba pa sa loob ng maraming taon, ang takot sa kanyang boses ay napalitan ng determinasyon. Ang biktima ay nagiging mandirigma. Sumang-ayon siyang tumestigo. Ang kanyang salaysay ang magiging tulay na magkokonekta sa mga kasalanan ng nakaraan sa krimen ng kasalukuyan. Dumating ang araw na nakipagkita si Attorney David sa kanyang koneksyon sa NBI. Ang pangalan niya ay Carla Santos, isang veteranong ahente na kilala sa kanyang pagiging matapang at hindi nasusuhulan. Nagkita sila sa isang lugar na hindi opisyal, isang maliit na coffee shop sa Maynila, malayo sa mga matang mapanuri. Dala ni Attorney David ang isang maliit na bahagi ng aming ebidensya, sapat lang para ipakita ang bigat ng aming hawak. Inilatag niya ang kwento ni James Whitmore, ang kasosyong na aksidente. Inilatag niya ang kwento ni Catherine, ang sekretaryang naglaho, at inilatag niya ang testimonya ni Sofia na sinusuportahan ng medical records. Habang nagsasalita si Attorney David, tahimik lang na nakikinig si Agent Santos. Hindi nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha, ngunit nang matapos ang presentasyon, kinuha ni Agent Santos ang mga dokumento, tiningnan ang mga ito isa-isa, at pagkatapos ay tumingin ng diretso kay Attorney David. Matagal na naming alam na may mali sa Imperial Holdings, sabi ni Agent Santos. Ang boses ay mahinahon ngunit matatag. May mga bulong-bulungan tungkol sa money laundering, insider trading. Pero wala kaming mahawakan. Masyado silang malinis. Masyadong makapangyarihan.
Laging may nahahanap na scapegoat. Laging may nawawalang ebidensya. Itinuro niya ang mga kopya ng journal. Pero ito ang nag-uugnay sa lahat. Ito ang pundasyon. Ito ang nagpapakita na ang kanilang negosyo ay hindi lang basta marumi. Ito ay itinayo sa dugo at panloloko. Ito ang aming kailangan. Doon nabuo ang isang mas malakas na alyansa. Hindi na lang kami, ang mga ordinaryong mamamayan. Kasama na namin ang isang sangay ng gobyerno na may kapangyarihang mag-imbestiga at magpakulong. Nagkasundo sila sa plano, hindi isang malaking raid o media circus, isang tahimik na imbitasyon, isang pag-uusap. Isang pagkakataon para sa mga imperial na pumili ng kanilang lason. Isang mabilis na kamatayan para sa kanilang imperyo o isang mabagal at masakit na pagbagsak sa mata ng buong mundo. Bumalik si Attorney David sa amin ng gabing iyon na may dalang balita. Nakatakda na, sabi niya, sa susunod na Miyerkules, sa NBI headquarters. Ipapadala na nila ang imbitasyon kina Ricardo at Marco Imperial. May halong kaba at pananabik ang aking naramdaman. Pagkatapos ng 50 taon, ang mga multo ng nakaraan ay handa ng maningil. Ang mga isinulat ng aking ina, sa dilim ng gabi, ay malapit nang makakita ng liwanag. Sigurado po ba kayo dito, Ginang Reyes? Tanong sa akin ni Attorney David. Kapag nagsimula na ito, wala nang atrasan. Susubukan nilang sirain kayo, ang inyong pamilya. Gagamitin nila ang kanilang pera at impluwensya. Tumingin ako sa lumang litrato ng aking ina na nakasabit sa dingding. Ang kanyang mga mata ay tila nangungusap sa akin, nagbibigay ng lakas. Naalala ko ang bugbog na mukha ng aking apo. Matagal na nila kaming sinisira, attorney, sagot ko. Ang pinagkaiba lang, ngayon, lalaban na kami. Ika-6 na bahagi. Ang imbitasyon at ang paghahanda sa pagtutuos. Musika. Tumitindi, may pag-asa at panganib. Ang imbitasyon mula sa NBI ay dumating sa opisina ni Ricardo Imperial na parang isang magnanakaw sa gabi. Hindi ito isang subpina. Hindi isang warrant. Isa lamang itong simpleng liham na nakasulat sa opisyal na letterhead, humihiling ng kanilang kooperasyon sa isang mahalagang usapin. Ngunit para sa isang taong sanay sa kapangyarihan, ang isang simpleng hiling mula sa NBI ay isang banta na hindi maaaring balewalain. Ganoon din ang natanggap ni Marco sa kanyang opisina. Isang tawag sa telepono ang nagpaalam sa amin na natanggap na nila ang mga liham. Nagsimula na ang laro. Ang mga sumunod na araw, bago ang Miyerkules, ay puno ng tensyon. Alam naming kumikilos na ang mga imperial. Siguradong tinawagan na nila ang kanilang mga abogado, ang kanilang mga koneksyon sa gobyerno. Sinusubukan nilang alamin kung ano ang hawak ng NBI. Ngunit si Agent Santos ay matalino. Isinara niya ang investigasyon. Walang sino man sa labas ng aming maliit na grupo ang nakakaalam sa tunay na bigat ng aming mga ebidensya. Para sa mga imperial, sila ay papasok sa isang silid na madilim, hindi alam kung ano ang naghihintay sa kanila. Sa panig naman namin, puspusan ang paghahanda, paulit-ulit naming pinag-aralan ang bawat detalye. Si Sofia, kahit nasa Cebu, ay naghanda ng isang opisyal na sinumpaang salaysay na idinetalye ang bawat sandali ng pag-atake. Ipinadala niya ito sa amin sa pamamagitan ng LBC, isang mahalagang dokumento na magiging huling pako sa kabaong. Si Attorney David naman ay inihanda ang lahat ng legal na aspeto. Bawat artikulo ng batas na maaaring gamitin, bawat posibleng argumento ng mga abogado ng imperial, pinaghandaan niya ng sagot. Ako naman, ang aking papel ay simple ngunit mahalaga. Ako ang buhay na koneksyon sa mga journal. Ako ang tagapag-alaga ng alaala ng aking ina. Bago ang araw ng pagpupulong, dinala ko ang orihinal na mga journal sa isang document expert na kakilala ni Attorney David. Kinumpirma niya ang edad ng papel, ang uri ng tinta. Pinatunayan niya na ang mga ito ay tunay, authentic, hindi gawa-gawa. Gabi bago ang paghaharap, halos hindi ako makatulog. Umupo ako sa kusina ni Tessie. Hawak-hawak ang isa sa mga journal. Binuklat ko ito sa isang pahina kung saan isinulat ni Inay. Minsan, ang pinakamalakas na sandata ay hindi ang baril o ang pera. Ito ay ang pasensya.
ang kakayahang maghintay sa tamang panahon dahil ang katotohanan ay parang araw. Kahit anong pilit mong takpan ng ulap, sa huli, sisikat at sisikat din ito. Naramdaman ko ang pagpatak ng aking luha sa lumang papel. Luha ng lungkot, ng galit, at ng pag-asa. Ito na ang pagsikat ng araw na hinihintay niya. Dumating ang Miyerkules. Isang ordinaryong araw para sa karamihan, ngunit para sa amin, ito ang araw ng pagtutuos. Nagsuot ako ng pinakamatinong damit na mayroon ako. Hindi para magpabilib, kundi para ipakita na hindi ako natatakot. Si Tessie ay nagpaiwan sa bahay, nagdarasal. Ako at si Attorney David ang nagpunta sa NBI headquarters. Dinala kami ni Agent Santos sa isang observation room, isang silid na may malaking salamin na one-way. Mula dito, makikita namin ang lahat ng mangyayari sa interrogation room, ngunit hindi nila kami makikita. Dito lang po kayo, Ginang Reyes, sabi ni Agent Santos. Hindi ninyo kailangang magsalita. Hayaan ninyong ang mga ebidensya ng inyong ina ang magsalita para sa inyo. Umupo ako sa dilim, sa likod ng salamin. Sa aking tabi ay si Attorney David. Sa aming harapan, isang mesang bakal at ilang upuan, isang silid na walang bintana, na malapit ng maging kulungan para sa katotohanan. Huminga ako ng malalim. Ang paghihintay ay tapos na. Ikapitong bahagi. Ang paglalatag ng mga baraha, musika. Nagsisimula ng marahan ngunit may bigat, unti-unting tumitin. Unang dumating si Ricardo Imperial. Hindi siya mukhang isang taong iniimbestigahan. Ang kanyang tindig ay parang siya ang may-ari ng buong gusali. Kasama niya ang 3 abogado, lahat ay mukhang seryoso at handa sa laban. Umupo siya sa gitna, ipinatong ang kanyang mga kamay sa mesa, at tumingin sa paligid ng silid na may halong pagkainis. Para sa kanya, ito ay isang abala lamang, isang istorbo sa kanyang importanteng araw. Ilang sandali pa, bumukas muli ang pinto. Pumasok si Marco, kasama rin ang kanyang sariling abogado. Nang makita niya ang kanyang ama, nakita ko ang bahagyang pagkagulat sa kanyang mukha, tila hindi niya inaasahan na magkakasama sila. Ang kanyang kumpiyansa ay hindi kasing tigas nang sa kanyang ama. May bakas ng kaba sa kanyang mga mata. Pumasok si Agent Carla Santos, kasama ang 2 pang ahente ng NBI. Umupo siya sa kabila ng mesa, kaharap ang mag-ama. Walang paligoy-ligoy, walang good morning. Inilapag niya sa mesa ang isang folder. Salamat sa pagdating ninyo, Ginoong Imperial. At sa iyo, Marco, simula niya, ang boses ay kalmado ngunit may autoridad. Nandito tayo ngayon para pag-usapan ang isang bagay na napakaseryoso. Agad na sumabat ang isa sa mga abogado ni Ricardo. Agent Santos, bago tayo magpatuloy, nais naming malaman kung ano ang basehan ng imbitasyong ito. Ang aming kliyente ay isang respetadong negosyante. Hindi siya pinatapos ni Agent Santos. Itinaas niya ang kanyang kamay. Respetado? Ulit niya sa salita, na may bahagyang ngiti. Tingnan natin. Binuksan niya ang folder. Ang unang inilabas niya ay hindi dokumento, kundi mga litrato. Mga lumang litrato na kinopya mula sa mga journal. Inilatag niya ang litrato ni Teodoro Imperial, kasama ang 2 lalaking mukhang kriminal, ang mga lalaking huling nakasama ng nawawalang sekretarya. Kilala niyo ba ang nasa litratong ito? Ginoong Ricardo? Tanong niya. Napakunot ang noo ni Ricardo. Ang ama ko iyan. Matagal na siyang patay. Ano ang kinalaman nito? Hindi pa siya tapos. Inilabas na ni Agent Santos ang sunod na ebidensya. Isang kopya ng resibo para sa cash withdrawal na may petsang 1 araw bago namatay ang kasosyo ng kanyang ama. Pagkatapos, isang kopya ng police report ng aksidente, tax evasion, insurance fraud, bribery, witness tampering. Sabi ni Agent Santos, habang inilalatag ang iba't ibang dokumento na parang mga baraha sa isang laro ng poker at 2 posibleng homicide. Ito po, Ginoong Imperial, ay ang pundasyon ng inyong respetadong pamilya. Isang record ng halos 50 taong kriminal na aktibidad, lahat ay detalyadong nakasulat dito. Ibinagsak niya sa mesa ang isang makapal na kopya ng mga journal ni inay. Nakita ko mula sa salamin kung paano nagbago ang mukha ni Ricardo. Ang pagkainis,
ay napalitan ng pagkabigla at pagkatapos ng hindi maipintang galit. Si Marco naman ay namutla. "This is outrageous," sigaw ni Ricardo. "Saan ninyo nakuha ang mga basurang iyan? Ito ay paninira." "Hindi pa ako tapos," sabi ni Agent Santos. Ang boses ay hindi tumaas ngunit lalong bumigat. Inilabas niya ang huling dokumento. Ang sinumpaang salaysay ni Sofia. Mayroon din kaming testimonya mula kay Sofia Reyes Imperial. Isang detalyadong salaysay kung paano kayo, Ginoong Ricardo, at ang inyong anak na si Marco, ay nagtangkang patayin siya noong 8 ng Nobyembre. Isang salaysay kung saan inutusan ninyo ang inyong anak na tapusin na siya at gawing mukhang aksidente. Pagkatapos ninyong alukin siya ng 10 milyong piso para manahimik, katahimikan. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Maging ang mga abogado ay natigilan. At dito ngayon, pagpapatuloy ni Agent Santos, ay kung saan kayo mamimili. Tumingin siya ng diretsyo sa mga mata ni Ricardo. Option A. Bubuksan ko ngayon din ang isang formal na investigasyon ng NBI sa buong kasaysayan ng Carmichael Holdings. Gagamitin namin ang lahat ng ito. Sisiyasatin namin ang bawat transaksyon ninyo sa loob ng 50 taon. At kapag natapos kami, sisiguraduhin ko sa inyo, pareho kayong mabubulok sa kulungan habang buhay. Tumingin siya kay Marco na ngayon ay nanginginig na. Option B, sabi niya. Ang boses ay bahagyang lumambot ngunit mas naging mapanganib. Aaminin ng anak mo ang kasalanang attempted murder. Masentensiyahan ng hindi bababa sa 15 taon. Ikaw, Ginoong Ricardo, ay makikipagtulungan sa aming investigasyon sa kasalukuyang operasyon ng iyong kumpanya. Kapalit nito, ang mga journal na ito ay mananatiling selyado. Ang mga kasalanan ng iyong ama ay mananatiling nakalibing. Ang reputasyon ng inyong pamilya, hindi namin ganap na dudurugin. Nakatayo si Ricardo. "You're threatening me," ngumiti si Agent Santos. "No, Mr. Imperial. I'm offering you a choice." Mula sa likod ng salamin, hinawakan ko ng mahigpit ang aking upuan. Ang hangin sa silid ay tila nauubos. Ito na iyon, ang pagtutuos, ang paglalatag ng lahat ng baraha, at sa pagkakataong ito, hawak namin ang lahat ng alas. 8 bahagi, ang pagbagsak ng isang imperyo, musika, dramatiko, nagpapakita ng pagbagsak at huling desisyon. Ang mga sumunod na 4 na oras ay ang pinakamahabang 4 na oras sa buong buhay ko. Mula sa observation room, pinanood namin ang pagguho ng isang pamilyang akala nila ay hindi kayang tibagin. Hiningi ng mga abogado ni Ricardo na suriin ang mga journal. Pumayag si Agent Santos. Dinala sa silid ang mga orihinal na kuwaderno, suot ang mga puting guwantes para hawakan ang mga ito. Isa-isa nilang sinuri ang bawat pahina. Nakita ko ang pagbabago sa mukha ni Ricardo. Habang nakikita niya ang sulat kamay ng isang babaeng minsan ay naghain lamang ng kape sa kanya. Ang mga lihim na akala niya ay kasama ng namatay ng kanyang ama ay naroon, nakasulat, buhay na buhay. Pumasok sa silid si Attorney David bilang kinatawan ko. Inilatag niya ang mga karagdagang ebidensya, mga lumang artikulo sa dyaryo na tumutugma sa mga petsa at pangyayari sa journal, mga dokumento mula sa SEC, mga medical records ni Sofia. Bawat argumento ng mga abogado ng Imperial ay sinasagot niya ng may kumpiyansa at katotohanan. Sa isang punto, hindi na nakatiis si Marco. Tumingin siya kay Agent Santos. Ang kanyang mukha ay puno ng pagtataka at takot. Paano? Paano ninyo nakuha ang lahat ng ito? Ngumiti si Agent Santos, isang ngiting nakakakilabot. Ang mga babaeng hindi ninyo pinansin. Ang mga taong akala ninyo ay hindi mahalaga. Sila ang nakikinig. Sila ang nanonood. Nakita ko si Ricardo na tumingin sa kanyang anak. Walang pagmamahal sa kanyang mga mata. Ang nakita ko lang ay pagkadismaya. Isang sirang pyesa sa kanyang perpektong makina. At si Marco, yumuko na lang siya, nakatingin sa sahig. Talo na sila. At alam na nila iyon. Nagsimula ang negosasyon. Ang mga abogado ay nagbulungan. May mga sigawan. May mga pananahimik. Ngunit sa huli, wala silang pagpipilian. Ang ebidensya ay masyadong mabigat. Ang banta ng tuluyang pagkasira
ay masyadong totoo. Sa huli, nagsalita si Ricardo. Ang boses niya, na kanina'y puno ng yabang, ngayon ay tunog ng isang matandang talunan. "We'll take the deal," sabi niya. "Tinatanggap namin ang alok, at ganoon lang." Ang isang imperyo na itinayo sa loob ng 50 taon ng kasinungalingan at krimen, ay gumuho sa loob ng isang hapon sa isang silid na walang bintana. Tinanggap nila ang alok. Ang mga sumunod na buwan ay naging mabilis. Tulad ng napagkasunduan, umamin si Marco sa kasong assault with intent to commit murder. Sa korte, hindi na siya tumingin sa direksyon namin. Ang dating mayabang na prinsipe ng mga imperial ay isa na ngayong kriminal na nakayuko. Hinatulan siya ng 18 taon sa bilangguan na may posibilidad ng parol pagkatapos ng 12 taon. Sapat na panahon para pagbayaran ang kanyang ginawa. Si Ricardo naman, gaya ng pangako, ay nakipagtulungan sa NBI. Ang kanyang kooperasyon ay nagbukas ng isang Pandora's box ng pandaraya sa kanyang kumpanya. Inamin niya ang napakaraming kaso ng securities fraud, nakaiwas siya sa kulungan, ngunit ang parusa ay masakit pa rin sa isang taong tulad niya. Pinagbayad siya ng gobyerno ng multang nagkakahalaga ng 1 bilyon at 500 milyong piso, bilyon, bilang danyos at restitusyon sa mga taong kanyang niloko. Ang kanyang kumpanya, ang Carmichael Holdings, ay sapilitang ipinagbili. Ang kanilang pangalan, na dati simbolo ng yaman at kapangyarihan, ngayon ay simbolo na ng kahihiyan. Habang si Marco ay naghihintay ng kanyang sentensya, nag-file ng divorce si Sofia. Muli siyang bumalik sa Maynila, hindi para sa isang lalaki, kundi para sa kanyang sarili. Nagsimula siyang muli, nagtrabaho sa isang non-profit organization na nangangalaga sa karagatan. May mga gabi pa rin siyang binabangungot. Ngunit siya ay buhay at malaya. Ang mga kasalanan ng nakaraan na nasa journal ni Inay ay nanatiling selyado ayon sa kasunduan. Ngunit ang mga kopya ay nasa file na ng NBI. Isang paalala, isang babala, ang pamilyang akala ng lahat ay imposible magalaw, ay nadurog. Hindi ng isang hukbo, hindi ng isang korporasyon, kundi ng mga alaala ng isang kasambahay at ng pagmamahal ng isang lola para sa kanyang apo. Ang mga sumunod na araw ay tila isang bagyo ng paghahanda. Ang aming maliit na alyansa, ako, si Tessie, at si Attorney David, ay kumikilos ng may determinasyon. Ang kusina ni Tessie ay naging aming war room. Ang mesa, na dati puno ng pagkain, ngayon ay puno ng mga kopya ng mga pahina mula sa journal, mga legal na dokumento, at mga tasa ng kape na nagpapanatili sa aming gising. Si Attorney David ay isang henyo sa kanyang larangan. Bawat detalye mula sa journal ni Inay ay kanyang sinuri at ikinonekta sa mga public records. Ang mga pangalan ng mga politikong binanggit ni Inay na tumanggap ng suhol, inihambing niya sa mga listahan ng mga opisyal noong mga panahong iyon. Ang mga kumpanyang binanggit na sapilitang binili, hinanap niya ang mga record ng kanilang pagkalugi. Dahan-dahan, ang mga kwento sa journal ay nagkakaroon ng laman ng mga ebidensyang kayang tumayo sa anumang korte. Habang kami ay naghahanda, si Sofia naman ay ligtas na nakarating sa Cebu sa pangangalaga ng kanyang ina. Araw-araw kaming nag-uusap sa telepono. Ikinuwento ko sa kanya ang tungkol sa mga journal, ang tungkol sa aming plano. Sa una, natakot siya. Ang ideya na kalabanin ang buong pamilyang imperial ay tila isang misyon na imposible. Ngunit habang ipinapaliwanag ko ang mga kasamaang ginawa nila, hindi lang sa kanya, kundi sa napakaraming iba pa, sa loob ng maraming taon, ang takot sa kanyang boses ay napalitan ng determinasyon. Ang biktima ay nagiging mandirigma. Sumang-ayon siyang tumestigo. Ang kanyang salaysay ang magiging tulay na magkokonekta sa mga kasalanan ng nakaraan sa krimen ng kasalukuyan. Dumating ang araw na nakipagkita si Attorney David sa kanyang koneksyon sa NBI. Ang pangalan niya ay Carla Santos, isang veteranong ahente na kilala sa kanyang pagiging matapang at hindi nasusuhulan. Nagkita sila sa isang lugar na hindi opisyal. Isang maliit na coffee shop sa Maynila, malayo sa mga matang mapanuri.
Dala ni Attorney David ang isang maliit na bahagi ng aming ebidensya. Sapat lang para ipakita ang bigat ng aming hawak. Inilatag niya ang kwento ni James Whitmore, ang kasosyong na aksidente. Inilatag niya ang kwento ni Catherine, ang sekretaryang naglaho, at inilatag niya ang testimonya ni Sofia na sinusuportahan ng medical records. Habang nagsasalita si Attorney David, tahimik lang na nakikinig si Agent Santos. Hindi nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha, ngunit nang matapos ang presentasyon, kinuha ni Agent Santos ang mga dokumento, tiningnan ang mga ito isa-isa, at pagkatapos ay tumingin ng diretsyo kay Attorney David. Matagal na naming alam na may mali sa Imperial Holdings, sabi ni Agent Santos. Ang boses ay mahinahon, ngunit matatag. May mga bulong-bulungan tungkol sa money laundering, insider trading, pero wala kaming mahawakan. Masyado silang malinis, masyadong makapangyarihan. Laging may nahahanap na scapegoat, laging may nawawalang ebidensya. Itinuro niya ang mga kopya ng journal. Pero ito ang nag-uugnay sa lahat. Ito ang pundasyon. Ito ang nagpapakita na ang kanilang negosyo ay hindi lang basta marumi. Ito ay itinayo sa dugo at panloloko. Ito ang aming kailangan. Doon nabuo ang isang mas malakas na alyansa. Hindi na lang kami, ang mga ordinaryong mamamayan. Kasama na namin ang isang sangay ng gobyerno na may kapangyarihang mag-imbestiga at magpakulong. Nagkasundo sila sa plano. Hindi isang malaking raid o media circus. Isang tahimik na imbitasyon. Isang pag-uusap. Isang pagkakataon para sa mga imperial na pumili ng kanilang lason. Isang mabilis na kamatayan para sa kanilang imperyo. O isang mabagal at masakit na pagbagsak sa mata ng buong mundo. Bumalik si Attorney David sa amin ng gabing iyon na may dalang balita. Nakatakda na, sabi niya, sa susunod na Miyerkules sa NBI headquarters. Ipapadala na nila ang imbitasyon kina Ricardo at Marco Imperial. Inavere, may halong kaba at pananabik ang aking naramdaman. Pagkatapos ng 50 taon, ang mga multo ng nakaraan ay handa ng maningil. Ang mga isinulat ng aking ina sa dilim ng gabi ay malapit nang makakita ng liwanag. Sigurado po ba kayo dito, Ginang Reyes? Tanong sa akin ni Attorney David. Kapag nagsimula na ito, wala nang atrasan. Susubukan nilang sirain kayo, ang inyong pamilya. Gagamitin nila ang kanilang pera at impluensya. Asing kuli. Tumingin ako sa lumang litrato ng aking ina na nakasabit sa dingding. Ang kanyang mga mata ay tila nangungusap sa akin, nagbibigay ng lakas. Naalala ko ang bugbog na mukha ng aking apo. Matagal na nila kaming sinisira, attorney. Sagot ko. Ang pinagkaiba lang, ngayon, lalaban na kami. Ang imbitasyon mula sa NBI ay dumating sa opisina ni Ricardo Imperial na parang isang magnanakaw sa gabi. Hindi ito isang subpina, hindi isang warrant, isa lamang itong simpleng liham na nakasulat sa opisyal na letterhead, humihiling ng kanilang kooperasyon sa isang mahalagang usapin. Ngunit para sa isang taong sanay sa kapangyarihan, ang isang simpleng hiling mula sa NBI ay isang banta na hindi maaaring balewalain. Ganoon din ang natanggap ni Marco sa kanyang opisina. Isang tawag sa telepono ang nagpaalam sa amin na natanggap na nila ang mga liham. Nagsimula na ang laro. Ang mga sumunod na araw bago ang Miyerkules ay puno ng tensyon. Alam naming kumikilos na ang mga imperial. Siguradong tinawagan na nila ang kanilang mga abogado, ang kanilang mga koneksyon sa gobyerno. Sinusubukan nilang alamin kung ano ang hawak ng NBI, ngunit si Agent Santos ay matalino. Isinara niya ang investigasyon. Walang sinuman sa labas ng aming maliit na grupo ang nakakaalam sa tunay na bigat ng aming mga ebidensya. Para sa mga imperial, sila ay papasok sa isang silid na madilim, hindi alam kung ano ang naghihintay sa kanila. Sa panig naman namin, puspusan ang paghahanda. Paulit-ulit naming pinag-aralan ang bawat detalye. Si Sofia, kahit nasa Cebu, ay naghanda ng isang opisyal na sinumpaang salaysay, na idinetalye ang bawat sandali ng pag-atake. Ipinadala niya ito sa amin sa pamamagitan ng LBC, isang mahalagang dokumento na magiging huling pako sa kabaong. Si Attorney David naman ay inihanda ang lahat ng legal na aspeto, bawat artikulo ng batas
na maaaring gamitin. Bawat posibleng argumento ng mga abogado ng Imperial, pinaghandaan niya ng sagot. Ako naman, ang aking papel ay simple ngunit mahalaga. Ako ang buhay na koneksyon sa mga journal. Ako ang tagapag-alaga ng alaala ng aking ina. Bago ang araw ng pagpupulong, dinala ko ang orihinal na mga journal sa isang document expert na kakilala ni Attorney David. Kinumpirma niya ang edad ng papel, ang uri ng tinta. Pinatunayan niya na ang mga ito ay tunay, authentic, hindi gawa-gawa. Gabi bago ang pagharap, halos hindi ako makatulog. Umupo ako sa kusina ni Tessie, hawak-hawak ang isa sa mga journal. Binuklat ko ito sa isang pahina kung saan isinulat ni inay. Minsan, ang pinakamalakas na sandata ay hindi ang baril o ang pera. Ito ay ang pasensya, ang kakayahang maghintay sa tamang panahon. Dahil ang katotohanan ay parang araw, kahit anong pilit mong takpan ng ulap. Sa huli, sisikat at sisikat din ito. Ingresa. Naramdaman ko ang pagpatak ng aking luha sa lumang papel. Luha ng lungkot, ng galit, at ng pag-asa. Ito na ang pagsikat ng araw na hinihintay niya. Dumating ang Miyerkules. Isang ordinaryong araw para sa karamihan, ngunit para sa amin, ito ang araw ng pagtutuos. Nagsuot ako ng pinakamatinong damit na mayroon ako. Hindi para magpabilib, kundi para ipakita na hindi ako natatakot. Si Tessie ay nagpaiwan sa bahay, nagdarasal. Ako at si Attorney David ang nagpunta sa NBI headquarters. Dinala kami ni Agent Santos sa isang observation room, isang silid na may malaking salamin na one-way. Mula dito, makikita namin ang lahat ng mangyayari sa interrogation room, ngunit hindi nila kami makikita. Dito lang po kayo, Ginang Reyes, sabi ni Agent Santos. Hindi ninyo kailangang magsalita. Hayaan ninyong ang mga ebidensya ng inyong ina ang magsalita para sa inyo. Umupo ako sa dilim, sa likod ng salamin. Sa aking tabi ay si Attorney David. Sa aming harapan, isang mesang bakal at ilang upuan. Isang silid na walang bintana, na malapit ng maging kulungan para sa katotohanan. Huminga ako ng malalim. Ang paghihintay ay tapos na. Unang dumating si Ricardo Imperial. Hindi siya mukhang isang taong iniimbestigahan. Ang kanyang tindig ay parang siya ang may-ari ng buong gusali. Kasama niya ang 3 abogado. Lahat ay mukhang seryoso at handa sa laban. Umupo siya sa gitna, ipinatong ang kanyang mga kamay sa mesa, at tumingin sa paligid ng silid na may halong pagkainis. Para sa kanya, ito ay isang abala lamang, isang istorbo sa kanyang importanteng araw. Ilang sandali pa, bumukas muli ang pinto. Pumasok si Marco, kasama rin ang kanyang sariling abogado. Nang makita niya ang kanyang ama, nakita ko ang bahagyang pagkagulat sa kanyang mukha. Tila hindi niya inaasahan na magkakasama sila. Ang kanyang kumpiyansa ay hindi kasing tigas ng sa kanyang ama. May bakas ng kaba sa kanyang mga mata. Pumasok si Agent Carla Santos kasama ang 2 pang ahente ng NBI. Umupo siya sa kabila ng mesa, kaharap ang mag-ama. Walang paligoy-ligoy. Walang good morning. Inilapag niya sa mesa ang isang folder. Salamat sa pagdating ninyo, Ginoong Imperial. At sa iyo, Marco, simula niya, ang boses ay kalmado ngunit may autoridad. Nandito tayo ngayon para pag-usapan ang isang bagay na napakaseryoso. Agad na sumabat ang isa sa mga abogado ni Ricardo. Agent Santos, bago tayo magpatuloy, nais naming malaman kung ano ang basehan ng imbitasyong ito. Ang aming kliyente ay isang respetadong negosyante. Hindi siya pinatapos ni Agent Santos. Itinaas niya ang kanyang kamay. Respetado? Ulit niya sa salita na may bahagyang ngiti. Tingnan natin. Binuksan niya ang folder. Ang unang inilabas niya ay hindi dokumento, kundi mga litrato. Mga lumang litrato na kinopya mula sa mga journal. Inilatag niya ang litrato ni Teodoro Imperial kasama ang 2 lalaking mukhang kriminal, ang mga lalaking huling nakasama ng nawawalang sekretarya. Kilala niyo ba ang nasa litratong ito, Ginoong Ricardo? Tanong niya. Napakunot ang noo ni Ricardo. Ang ama ko iyan. Matagal na siyang patay. Ano ang kinalaman nito? Hindi pa siya tapos, inilabas na ni Agent Santos ang sunod na ebidensya. Isang kopya ng resibo para sa cash withdrawal na may petsang isang araw
bago namatay ang kasosyo ng kanyang ama. Pagkatapos, isang kopya ng police report ng aksidente. Tax evasion, insurance fraud, bribery, witness tampering. Sabi ni Agent Santos habang inilalatag ang iba't ibang dokumento na parang mga baraha sa isang laro ng poker. At 2 posibleng homicide. Ito po, Ginoong Imperial, ay ang pundasyon ng inyong respetadong pamilya. Isang record ng halos 50 taong kriminal na aktibidad, lahat ay detalyadong nakasulat dito. Ibinagsak niya sa mesa ang isang makapal na kopya ng mga journal ni Inay. Nakita ko mula sa salamin kung paano nagbago ang mukha ni Ricardo. Ang pagkainis ay napalitan ng pagkabigla at pagkatapos ng hindi maipintang galit. Si Marco naman ay namutla. "This is outrageous," sigaw ni Ricardo. "Saan ninyo nakuha ang mga basurang iyan? Ito ay paninira." "Hindi pa ako tapos," sabi ni Agent Santos. Ang boses ay hindi tumaas ngunit lalong bumigat. Inilabas niya ang huling dokumento. Ang sinumpaang salaysay ni Sofia. Mayroon din kaming testimonya mula kay Sofia Reyes Imperial. Isang detalyadong salaysay kung paano kayo, Ginoong Ricardo, at ang inyong anak na si Marco, ay nagtangkang patayin siya noong 8 ng Nobyembre. Isang salaysay kung saan inutusan ninyo ang inyong anak na tapusin na siya at gawing mukhang aksidente, pagkatapos ninyong alukin siya ng 10 milyong piso para manahimik. Katahimikan. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Maging ang mga abogado ay natigilan. At dito ngayon, pagpapatuloy ni Agent Santos ay kung saan kayo mamimili. Tumingin siya ng diretsyo sa mga mata ni Ricardo. Option A. Bubuksan ko ngayon din ang isang formal na investigasyon ng NBI sa buong kasaysayan ng Carmichael Holdings. Gagamitin namin ang lahat ng ito. Sisiyasatin namin ang bawat transaksyon ninyo sa loob ng 50 taon. At kapag natapos kami, sisiguraduhin ko sa inyo, pareho kayong mabubulok sa kulungan habang buhay. Tumingin siya kay Marco, na ngayon ay nanginginig na. Option B. Sabi niya, ang boses ay bahagyang lumambot, ngunit mas naging mapanganib. Aaminin ng anak mo ang kasalanang attempted murder. Masentensiyahan ng hindi bababa sa 15 taon. Ikaw, Ginoong Ricardo, ay makikipagtulungan sa aming investigasyon sa kasalukuyang operasyon ng iyong kumpanya. Kapalit nito, ang mga journal na ito ay mananatiling selyado. Ang mga kasalanan ng iyong ama ay mananatiling nakalibing. Ang reputasyon ng inyong pamilya, hindi namin ganap na dudurugin. Nakatayo si Ricardo. "You're threatening me?" Ngumiti si Agent Santos. "No, Mr. Imperial. I'm offering you a choice." Mula sa likod ng salamin, hinawakan ko ng mahigpit ang aking upuan. Ang hangin sa silid ay tila nauubos. Ito na iyon, ang pagtutuos, ang paglalatag ng lahat ng baraha. At sa pagkakataong ito, hawak namin ang lahat ng alas. Ang mga sumunod na 4 na oras ay ang pinakamahabang 4 na oras sa buong buhay ko. Mula sa observation room, pinanood namin ang pagguho ng isang pamilyang akala nila ay hindi kayang tibagin. Hiningi ng mga abogado ni Ricardo na suriin ang mga journal. Pumayag si Agent Santos. Dinala sa silid ang mga orihinal na kwaderno, suot ang mga puting guwantes para hawakan ang mga ito. Isa-isa nilang sinuri ang bawat pahina. Nakita ko ang pagbabago sa mukha ni Ricardo habang nakikita niya ang sulat kamay ng isang babaeng minsan ay naghain lamang ng kape sa kanya. Ang mga lihim na akala niya ay kasama ng namatay ng kanyang ama ay naroon, nakasulat, buhay na buhay. Pumasok sa silid si Attorney David bilang kinatawan ko. Inilatag niya ang mga karagdagang ebidensya, mga lumang artikulo sa dyaryo na tumutugma sa mga petsa at pangyayari sa journal, mga dokumento mula sa SEC, mga medical records ni Sofia. Bawat argumento ng mga abogado ng Imperial ay sinasagot niya ng may kumpiyansa at katotohanan. Sa isang punto, hindi na nakatiis si Marco. Tumingin siya kay Agent Santos, ang kanyang mukha ay puno ng pagtataka at takot. Paano? Paano ninyo nakuha ang lahat ng ito? Ngumiti si Agent Santos, isang ngiting nakakakilabot. Ang mga babaeng hindi ninyo pinansin, ang mga taong akala ninyo ay hindi mahalaga. Sila ang nakikinig, sila ang nanonood.
Nakita ko si Ricardo na tumingin sa kanyang anak, walang pagmamahal sa kanyang mga mata. Ang nakita ko lang ay pagkadismaya, isang sirang piyesa sa kanyang perpektong makina. At si Marco, yumuko na lang siya, nakatingin sa sahig. Talo na sila, at alam na nila iyon. Nagsimula ang negosasyon. Ang mga abogado ay nagbulungan. May mga sigawan, may mga pananahimik. Ngunit sa huli, wala silang pagpipilian. Ang ebidensya ay masyadong mabigat. Ang banta ng tuluyang pagkasira ay masyadong totoo. Sa huli, nagsalita si Ricardo. Ang boses niya, na kanina'y puno ng yabang, ngayon ay tunog ng isang matandang talunan. "We'll take the deal," sabi niya. "Tinatanggap namin ang alok, at ganoon lang." Ang isang imperyo na itinayo sa loob ng 50 taon ng kasinungalingan at krimen ay gumuho sa loob ng isang hapon sa isang silid na walang bintana. Tinanggap nila ang alok. Ang mga sumunod na buwan ay naging mabilis. Tulad ng napagkasunduan, umamin si Marco sa kasong assault with intent to commit murder. Sa korte, hindi na siya tumingin sa direksyon namin. Ang dating mayabang na prinsipe ng mga imperial ay isa na ngayong kriminal na nakayuko. Hinatulan siya ng 18 taon sa bilangguan na may posibilidad ng parol pagkatapos ng 12 taon. Sapat na panahon para pagbayaran ang kanyang ginawa. Si Ricardo naman, gaya ng pangako, ay nakipagtulungan sa NBI. Ang kanyang kooperasyon ay nagbukas ng isang Pandora's box ng pandaraya sa kanyang kumpanya. Inamin niya ang napakaraming kaso ng securities fraud. Nakaiwas siya sa kulungan, ngunit ang parusa ay masakit pa rin sa isang taong tulad niya. Pinagbayad siya ng gobyerno ng multang nagkakahalaga ng 1,500,000,000 piso, 1,000,000,000 bilang danyos at restitusyon sa mga taong kanyang niloko. Ang kanyang kumpanya, ang Carmichael Holdings, ay sa pilitang ipinagbili. Ang kanilang pangalan, na dati simbolo ng yaman at kapangyarihan, ngayon ay simbolo na ng kahihiyan. Habang si Marco ay naghihintay ng kanyang sentensya, nag-file ng divorce si Sofia. Muli siyang bumalik sa Maynila, hindi para sa isang lalaki, kundi para sa kanyang sarili. Nagsimula siyang muli, nagtrabaho sa isang non-profit organization na nangangalaga sa karagatan. May mga gabi pa rin siyang binabangungot, ngunit siya ay buhay at malaya. Ang mga kasalanan ng nakaraan na nasa journal ni Inay ay nanatiling selyado ayon sa kasunduan. Ngunit ang mga kopya ay nasa file na ng NBI. Isang paalala, isang babala, ang pamilyang akala ng lahat ay imposible magalaw, ay nadurog, hindi ng isang hukbo, hindi ng isang korporasyon, kundi ng mga alaala ng isang kasambahay at ng pagmamahal ng isang lola para sa kanyang apo. Lumipas ang 1 taon. 1 taon mula noong araw na iyon, noong natagpuan ko ang aking apo sa isang malamig na paradahan sa pagitan ng buhay at kamatayan. Ngayon, habang nakaupo kami sa isang maliit na kainan malapit sa Manila Bay, pinagmamasdan ang paglubog ng araw. Ang alaala ng gabing iyon ay parang isang panaginip na lang. Isang masamang panaginip na sa wakas ay natapos na. Tinitingnan ko si Sofia. Ang mga peklat sa kanyang katawan ay naghilom na. Ngunit alam kong may mga peklat sa kanyang puso na mananatili magpakailanman. Ngunit sa kabila noon, nakikita ko na ulit ang kislap sa kanyang mga mata. Ang kislap na minsan ay ninakaw sa kanya. Nakangiti siya habang ikinukwento niya ang kanyang trabaho, ang tungkol sa mga pawikan na kanyang inaalagaan, ang tungkol sa mga coral reef na kanyang pinoprotektahan. Muli siyang nabubuhay. At iyon ang pinakamahalaga sa lahat. Madalas akong tinatanong ng mga tao kung nagsisisi ba ako, kung nakakaramdam ba ako ng guilt sa pagwasak sa pamilyang imperial, sa pagpapakulong kay Marco, sa pagsira sa kanilang pangalan. Ang sagot ko ay palaging simple. Hindi ako nagsisisi. Dahil sila ang unang pumili. Pinili nila ang kanilang pride kaysa sa buhay ng aking apo. Tinawag nila kaming mababang uri ng lahi, na parang mga hayop kami at hindi mga tao. Akala nila, kaya nilang burahin si Sofia na parang isang pagkakamali sa kanilang ledger. Nakalimutan nila
na ang mga pagkakamali ay maaaring itama. At minsan, ang pagtatama ay nagmumula sa mga taong hindi mo inaakalang may kakayahan. Ang mga journal ng aking ina, hindi na sila nakatago sa isang lumang baul. Kasama si Tessie, ipina-archive namin ang mga ito ng propesyonal. Ibinigay namin ang mga ito sa National Historical Society. Hindi bilang ebidensya sa isang krimen, kundi bilang isang aral. Isang testamento sa kasaysayan ng ating lipunan. May mga instruksyon na gawin itong available para sa mga iskolar at mga estudyanteng nag-aaral tungkol sa agwat ng mayaman at mahirap at kung paano ang kapangyarihan ay maaaring gamitin sa kasamaan. Dahil ito ang bagay na hindi kailanman naintindihan ng mga taong tulad ng mga imperial. Ang pagiging isang kasambahay, isang driver, isang hardinero, ay hindi nangangahulugang hindi ka mahalaga. Hindi nangangahulugang hindi ka nakakakita. Hindi nangangahulugang hindi ka nakakaalala. Sabi ng aking inay, ang pagkakaiba daw ng pagiging makapangyarihan at pagiging mapanganib ay pasensya. Ang mga taong makapangyarihan, akala nila kaya nilang gawin ang lahat ng gusto nila, ngayon din. Agad-agad, pero ang mga taong mapanganib, naghihintay sila. Naghihintay sila ng tamang sandali. Naghintay ang aking ina ng 40 taon. Naghintay ako ng 67 taon. At nang dumating ang sandaling iyon, handa kami. Ligtas na ngayon si Sofia. Bumubuo siya ng isang buhay na para sa kanya lamang ginagawa ang trabahong mahal niya, napapaligiran ng mga taong nagpapahalaga sa kanya. Dahil sa kung sino siya, hindi dahil sa kung ano ang maidudulot niya sa kanilang estado sa buhay. Si Isabel naman, ang aking anak, ay tumigil na sa pagsisisi sa kanyang sarili. Naintindihan na niya na ang kasamaan ng iba ay hindi niya kasalanan. Si Tessie ay mas madalas nang nakangiti habang inaalagaan ang kanyang hardin. At ako ay 68 taong gulang na ngayon. Paminsan-minsan, naglilinis pa rin ako ng bahay. Hindi dahil kailangan ko ng pera, kundi dahil gusto ko ang routine. Gusto kong pumasok sa magagandang bahay at malaman na nakikita ko ang lahat, naaalala ko ang lahat, at mas mahalaga ako kaysa sa inaakala ng sinuman. Ang mga babaeng hindi nakikita, kami ang pinakamapanganib. Natuto kaming maging matiyaga. Natuto kaming magdokumento. Natuto kaming maghintay sa sandali. Kung kailan ang hustisya at ebidensya ay magtatagpo, at kapag dumating ang sandaling iyon, tumitira kami na parang kidlat. Iyon ang itinuro sa akin ng aking ina. Itinuro niya sa akin na ang dignidad ay wala sa kung ano ang pag-aari mo o kung saan ka nakatira o kung gaano karami ang pera mo. Ang dignidad ay nasa pag-alam ng iyong halaga at sa pagtanggi na hayaan ang sinuman na sabihin sa iyo na ikaw ay hamak. Itinuro niya sa akin na ang sistema ay pinoprotektahan ang mga makapangyarihan. Ngunit ang mga makapangyarihan ay hindi gaanong protektado tulad ng kanilang inaakala. Dahil ang sistema ay pinapatakbo ng mga tao at ang mga tao ay nagkakamali. Nagtatapon sila ng mga dokumento. Nagsasalita sila ng malaya sa harap ng mga taong itinuturing nilang invisible. Minamaliit nila ang memorya at determinasyon ng mga taong kanilang sinaktan. At may isa pa siyang itinuro sa akin. Isang bagay na sinabi ko kay Sofia nang tanungin niya ako kung paano ako nanatiling kalmado sa gitna ng lahat ng kaguluhan. Ang tunay na pagkakaiba ng mga tao, sabi ko sa kanya, ay wala sa laki ng kanilang bank account o sa bigat ng kanilang apelyido. Ito ay nasa tibay ng kanilang karakter, at ang karakter ay nabubuo sa mga sandali kung saan kailangan mong pumili sa pagitan ng kung ano ang madali at kung ano ang tama. Pinili ng mga imperial ang madali sa buong buhay nila. Pinili nila ang pera kaysa sa moralidad, ang kapangyarihan kaysa sa prinsipyo, ang pride kaysa sa tao. Pinili namin ang tama. At sa huli, iyon ang dahilan kung bakit kami nanalo. Tuwing linggo, dinadalaw namin ni Tessie ang puntod ng aming inay. Nagdadala kami ng mga bulaklak at ikinukwento namin sa kanya ang pag-unlad ni Sofia. Ikinukwento namin ang tungkol sa mga researcher na gumagamit ng kanyang mga journal para isulat ang kasaysayan ng krimen
at hindi pagkakapantay-pantay sa ating bansa. Ikinukwento namin na ang kanyang pasensya ay nagbunga, na ang kanyang pagiging invisible ang naging kapangyarihan niya. At minsan, kapag ang hangin mula sa dagat ay umiihip ng tama, parang naririnig ko ang kanyang boses. Mahusay, mga anak, gawaing mabuti. Iyon lang naman ang mahalaga sa huli. Hindi yaman o estado sa buhay o kapangyarihan, ang paggawa lang ng mabuti at ang pagsigurado na ang mga taong gumagawa ng masama, sa wakas, ay magbabayad din.